Sa bawat tunog ng kampana ng simbahan, lagi siyang naroon, isang dalagitang may inosenteng ngiti, at pusong malapit sa Diyos. Ngunit isang gabi, ang kanyang pagtahak pabalik sa kanilang tahanan ay nauwi sa katahimikan. Kinabukasan, natagpuan siya sa damuhan, hindi na makilala, hindi na bilang isang batang masayahin, kundi isang trahedya na ginulantang ang buong bayan. Ating balikan ang malagim na sinapit ni Christine Silawan. Isang kwento ng trahedya na nagugat sa pag-ibig na huwad, panlilinlang, at sa halimaw na nagkubli sa dilim ng internet. Linggo ng hapon, March 10, 2019. Sa tahimik na lungsod ng Lapu-Lapu, probinsya ng Cebu ay matatagpuan ang Sacred Heart Parish Church. At dito isa-isang pumapasok ang mga tao para sa banal na misa. Sa gitna ng karamihan, makikita ang isang payak ngunit masigasig na dalagita, si Christine Lee Silawan, 16 na taong gulang. Kilala siya bilang isang masunurin, mahiyain, at palaging handang maglingkod bilang church collector. Makikita siya noon na nakasuot ng simpleng blouse at maong na pantalon. Bitbit ang kanyang bag na laging dala. Walang bakas ng takot o pangamba sa kanyang mukha, tanging ang kasipagan at pananampalataya. Para sa kanya, ito ay isa na namang karaniwang linggo. Bandang alas 4 ng hapon nang magpaalam ang dalaga sa kanyang ina para pumunta sa simbahan. Walang pag-aalinlangan ng kanyang inang si Lourdes, dahil yun naman ang nakasanayan ng kanyang anak. Isang bagay na bahagi na ng kanilang lingguhang ritual. Karaniwan, pagkatapos ng misa ay agad ring nakakauwi ang dalaga. Ngunit ang gabing yun ay huling pagkakataon na siya ay nakitang buhay. Sa pagtatapos ng misa, matapos niyang gampanan ang kanyang tungkulin, isang hindi inaasahang pagbabago ang naganap. Hindi na siya nakauwi sa kanilang tahanan. Sa una ay inakala ng kanyang ina na baka naantala lamang ang dalaga dahil sa mga ginagawa nito sa simbahan. Ngunit habang tumatagal ang oras, nagsimulang gumapang ang kaba dahil sa hindi pag-uwi ni Christine. Dito nagsimula ang kanyang pag-aalala. Inumpisahan na niyang magtanong-tanong sa mga kapitbahay at sa mga kaibigan ni Christine. Sinubukan rin niyang tawagan ang cellphone ng anak, ngunit walang sagot. Habang lumalalim ang gabi, tila ba mas lalong humahaba ang bawat minuto ng paghihintay. At sa puntong yun, isang ina ang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pangamba, sapagkat alam niya na ang kanyang anak, na laging umuuwi sa tamang oras, ay hindi kailanman basta mawawala ng walang pasabi. Kaya bago pa man sumapit ang hating gabi, humingi na siya ng tulong. Agad siyang nagtungo sa pulisya at inireport ang pagkawala ni Christine. Sa mga mata ng isang ina, ang gabing iyon ay walang katahimikan, at ang lungkot na pumapaikot sa kanyang puso ay tila paunang pahiwatig na may mas malalim na trahedya ang nag-aabang. At doon nagsimulang mabuo ang isang bangungot na magpapabago hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa buong bayan. Kinabukasan ng umaga, March 11, araw ng Lunes, karaniwang araw para sa mga residente ng Barangay Bangkal, Lapu-Lapu City. Ang hangin ay malamig, tahimik ang paligid, at karamihan ay abala sa kani-kanilang gawain. Ngunit sa isang bakanteng lote na may halos 2 hektarya ang lawak, may matutuklasan na magpapayanig sa buong bansa. Habang naglalakad ang ilang residente sa damuhan, napansin nila ang tila kakaibang anyo sa di kalayuan. Sa una, inakala nilang isa lamang itong mannequin o basurang itinapon. Ngunit habang sila'y papalapit, unti-unti nilang naramdaman ang bigat sa kanilang dibdib, ang malamig na presensya ng isang bagay na hindi dapat naroon. Isang bangkay ng isang batang babae. Siya ay nakahandusay, walang saplot pang ibaba, at ang kanyang mga braso ay tila nakabukas sa kawalan. Ngunit ang pinaka-nakapanlulumong bahagi, ang kanyang mukha. Ang balat nito ay pinilas hanggang sa lumantad ang kanyang bungo. Isang tanawin na parang hinugot mula sa isang bangungot.
Agad tumawag at humingi ng tulong ang mga residente. At nang dumating ang mga otoridad, kinilala nila ang katawan. Ang natagpuang bangkay ay walang iba kundi si Christine, isang estudyanteng 16 na taong gulang lamang, at ilang araw na lang ay dapat ipagdiriwang na niya ang kanyang ika-17 kaarawan. Habang inaalis ng mga investigador ang katawan ni Christine sa damuhan, ang buong barangay ay nagtipon-tipon. Walang makapaniwala, ang mga kapitbahay, ang kanyang mga kaklase, maging ang mga taong hindi niya kilala, lahat ay nanlumo. Sa kanilang mga isip, iisa lang ang paulit-ulit na tanong. Sino nga ba ang dalagitang si Christine at ano ang kanyang ginawa para humantong sa ganitong klaseng tadhana? Sa likod ng malamlam ng ngiti ni Christine Lee Silawan, ay isang simpleng dalaga na nakatira sa Sitio Soong Barangay Mactan, Cebu. Isang masipag na grade 9 student ng Maribago High School, mahiyain, at hindi pala salita. Kilala siya ng komunidad bilang tahimik, masayahin, isang deboto ng simbahan, at isang masunuri na anak na laging malapit sa kanyang inang si Lourdes. Tuwing linggo, nakikita siya sa simbahan ng Sacred Heart Parish sa Barangay Pajak, nakasuot ng kanyang uniforme habang naglilingkod bilang kolektor. Dito ay madalas rin siyang nakikita na taimtim na nagdarasal, parang walang iniisip kundi pag-aaral at pananampalataya. Sa mata ng marami, isa siyang huwara na kabataan. Pero gaya ng maraming kwento ng kabataan ngayon, may mga bagay na hindi alam ng lahat. Mga lihim na unti-unting lalabas sa kanyang pagkawala. Sa mundo ng social media ay may lumitaw na misteryosong pangalan, isang CJ Diaz, na nakilala ni Christine. Sa umpisa, parang karaniwang online na pagkakaibigan lang. Pero habang tumatagal, ay mas nagiging madalas ang kanilang pag-uusap. Ang mga sweet na mensahe at mga pangako ay tila ba totoo. Pero may kakaiba, hindi siya kilala ng mga kaibigan ni Christine, at walang nakakaalam kung ano ang kanyang tunay na itsura. Isa lang ang sigurado, may matinding impluwensya si CJ sa dalagita. Samantala para kay Lourdes, ang kanyang ina, si Christine ang yaman na hindi may pagpapalit. Isang anak na hindi mahirap palakihin, hindi palagimik, mas pinipili ang tahimik na buhay. Lingid sa kaalaman ng ina, ang linggong iyon ng March 10, 2019, ang magiging huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang anak na buhay. Habang nasa daan pauwi, si Christine ay abala sa kanyang cellphone. May kausap siya sa Messenger, isang tao na nag-invite sa kanya ng meet-up. Ang pagkakaalam niya, ito ay ang kanyang online na kasintahan, ang nagpakilalang si CJ Diaz. Sa mga palitan ng mensahe, pinapunta siya sa isang lugar na malapit sa Barangay Bangkal, isang bakanteng lote, madilim at halos walang tao. Sa murang edad ni Christine, hindi niya inakalang ang simpleng pagpunta sa meet-up ay magiging huling lakad niya. Pagdating doon, nagkaroon ng mainit na pagtatalo. Ayon sa investigasyon, hindi pumayag si Christine sa mga kagustuhan ng lalaki. At dito, sumiklab ang galit na matagal nang naiipon. Ayon mismo sa naging kumpisal ng suspect, ginamit niya ang isang gunting. Ang dapat na simpleng gamit sa bahay, naging kanyang sandata. Sunod-sunod niyang tinamaan ang dalagita. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, sinubukan ni Christine na lumaban, pero hindi niya kinaya ang lakas at desperasyon ng lalaki. Matapos ang pananakit, ginamit ang isang lubid upang tuluyang kontrolin ang dalagita. At sa huling yugto ng gabi, ginawa ang pinakamadilim na bahagi ng krimen. Ang pagbabago sa anyo ni Christine. Isang bagay na hindi basta galit lamang ang makakagawa, kundi tila isang pagkahumaling na hindi maipaliwanag. Nang matapos ay iniwan siya roon sa damuhan. Walang ilaw, walang saksi. Ang katahimikan ng gabi lamang ang saksi sa lahat ng nangyari. Ayon sa forensic report, mahigit 30 sugat mula sa matatalim na saksak ang tumama sa kanyang katawan. Ang ilan ay malalim. Ang iba naman ay tila ginawa upang sadyang pahirapan ang dalaga. Makikita sa kanyang leeg ang mga malalalim na sugat dulot ng matalim na bagay, at maaaring ito ang naging sanhi ng kanyang agarang pagkamatay.
Habang masusing sinusuri ang katawan, isang nakakapangilabot na katotohanan ang lumitaw. Ang kalahati ng mukha ni Christine ay nawalan ng balat at ang kanyang bungo ay malinaw na nakalitaw. Hindi lamang basta binalatan ng balat sa kanyang mukha. Halos systematic ang paraan ng pagkakagawa, na para bang may plano o intensyon na hindi siya makilala. Ang mga bahagi ng kanyang ulo na nagbibigay ng anyo at pagkakakilanlan, tila sinadya talagang alisin. Sa mas detalyadong resulta ng autopsy, lumabas na may ilang bahagi ng kanyang katawan ang nawawala, kabilang ang kanyang dila, bahagi ng kanyang lalamunan, at ang kanang tainga. Para bang may mensahe ang gumawa, isang madilim at hindi maipaliwanag na galit. Para sa mga eksperto, malinaw na hindi ito basta-bastang krimen ng galit o bugso ng damdamin. May bakas din ng strangulation, gamit ang isang lubid o tali, na nagpapahiwatig na pinahirapan muna siya bago tuluyang kinitil ang kanyang buhay. At ang isa pang masakit tanggapin, lumabas sa forensic report na bago pa siya pumanaw, nakaranas siya ng pang-aabuso. Isang katotohanang lalo pang nagpasidhi ng takot at galit sa mga nakarinig ng balita. Ngunit ang mas nakakagimbal, ayon sa ilang eksperto, tila mahirap paniwalaan na isang tao lang ang gumawa ng lahat ng ito. Ang kalupitan, ang bigat ng lakas na ginamit, at ang paraan ng pagkakagawa ay tila indikasyon na may kasabwat, o posibleng higit sa isa ang sangkot. Kaya't sa halip na mabigyang linaw ang kaso, mas lalo lamang itong nabahira ng misteryo. Sino ang may ganitong kakayahan? At bakit si Christine, isang inosenteng dalagita na walang ginawang masama, ang piniling biktima? Habang inilalabas ng mga otoridad ang mga resulta ng autopsy, nagulantang hindi lang ang Cebu kundi maging ang buong bansa. Ang kaso ay hindi na lamang simpleng pagkawala ng isang bata. Ito ay isa ng pambansang trahedya na nagbukas ng matitinding tanong tungkol sa kaligtasan, sa kabataan, at sa dilim na maaaring nakatago sa ating paligid. Mula sa ordinaryong kaso ng pagkawala, naging ito'y isang pambansang headline. Ang bawat detalye ng krimen ay tila hinugot mula sa pinakadilim na bahagi ng isipan ng tao. At dito nagsimula ang masusing investigasyon na hindi lamang tututok sa kung sino ang salarin, kundi pati na rin sa kung bakit ito ginawa. Sa likod ng dilim ng Sitio Soong, isang tanong ang bumulabog sa katahimikan. Sino ang pumatay kay Christine? Sino itong CJ Diaz na nakilala online at mistulang boyfriend ng dalaga? Nagsimula ang lahat sa kuha mula sa CCTV. Sa isang malabong kuha, makikita si Christine suot ang kanyang simpleng damit, naglalakad pauwi galing simbahan bandang 6:30 ng gabi. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang lalaking hindi agad makilala, pero malinaw na siya ay may kasamang misteryosong anino. Siya ang huling taong nakitang kasama ng dalagita. Dito nagsimula ang sunod-sunod na palaisipan. Una, ang mga investigador ay tumuon sa isang pangalang agad na umingay, si Jonas Martel Bueno. Kilala siya sa Cebu at Davao bilang isang mapanganib na tao. Sa katunayan, iniimbestigahan din siya noon sa karumal-dumal na pagpatay sa isang magsasaka sa Danau City. Para sa mga pulis, swak ang profile niya. Madumi ang record, at may kakayahang gumawa ng ganoong klase ng krimen. Nahuli siya at ikinulong. Ngunit matapos ang masusing pagbusisi, lumabas ang katotohanan. Wala siyang direktang kinalaman sa pagkawala ni Christine. Ngunit hindi dito nagtapos ang panghuhula. Muling nalihis ang tingin ng mga otoridad sa mas nakakagulat na direksyon, isang menor de edad. Ang ex-boyfriend ni Christine, si John. Ilang araw bago ang pagpanaw ni Christine, napag-alaman na siya ay nakipaghiwalay kay John. Siya ang naging unang nobyo ni Christine. Sa murang edad, natutunan ni Christine kung ano ang ibig sabihin ng pagmamahal. Ngunit hindi rin nagtagal, natutunan din niya kung gaano kasakit ang hiwalayan. At ayon sa mga kaibigan, nagkaroon ng tensyon sa kanilang relasyon, isang emosyon na hindi natin maitatanggi, maaaring maging mitya ng trahedya. Ayon sa pulisya, nakita raw si John sa CCTV, tila sinusundan si Christine mula simbahan hanggang sa paglalakad nito pauwi noong gabi nang mawala ang dalaga.
Ang motibo raw, selos, isang damdaming kayang magtulak sa tao na gumawa ng hindi inaasahan. Ngunit kung selos lang ang dahilan, bakit ganito kalupit ang ginawa sa dalagita? Mariin naman itong itinanggi ng pamilya ni John. Ang nanay mismo nito ay nagsalita at buo ang paninindigan, kasama raw nila si John ng buong araw nang mawala si Christine. Naglaro ito ng basketball, tumulong sa bahay, at hindi umalis sa kanila sa araw na yon. Negatibo rin si John sa droga, na kadalasang inuugnay sa mga kasong tulad nito. Kahit malinaw ang depensa, hindi kumbinsido ang mga otoridad, kaya nagtuloy ang pagtutok kay John. Ngunit habang tumatagal at mas lumalalim ang investigasyon, isang bagong pangalan ang biglang sumulpot. Isang pangalan na magpapabago sa takbo ng kaso. Isang pangalang mas nakakatakot kaysa sa mga naunang nasangkot. At dito nagsimulang magbukas ang mas madilim na kabanata ng kwento. April 9, 2019, habang ang buong bayan ng Lapu-Lapu ay nilulukob ng kaba, isang 43 anyos na lalaki ang kusang sumuko, si Renato Renreñez. Isang ama sa 5 anak. Mukha ng isang ordinaryong kapitbahay. Tahimik sa unang tingin, ngunit may madilim na nakaraan. Isa siyang dating preso at matagal nang gumagamit ng bawal na gamot. At sa loob ng kanyang isipan, may tinatagong dilim na mas malalim pa sa iniisip ng kahit sino, at mayroong lihim na pagkahumaling, isang obsesyon na lumalim hanggang sa hindi na niya mapigilan. Sa harap ng mga pulis, kasama ang kanyang abogado, inilahad niya ang buong katotohanan. Detalyado ang kanyang naging pag-amin. Isang pagkukumpisal na nagpayanig sa buong probinsya. Ayon kay Renato, hindi aksidente ang lahat kundi planado ang kanyang mga ginawa. Ginamit niya ang isang pekeng Facebook account na may pangalang CJ Diaz. Isang pangalan na nagkunwari na isang binatilyo para kuhanin ang loob ng isang dalaga, na halos 3 dekada ang agwat ng edad. Siya ang misteryosong lalaking nakipagkilala, nagparamdam, at kalaunan nagpaikot sa damdamin ni Christine sa online world. Doon, niligawan niya si Christine, isang dalagitang inosente, madaling maniwala, at hindi alam ang panganib ng online world. Ilang buwan silang nagpalitan ng mensahe, hanggang sa tuluyan na siyang nakumbinsi ni Renato na magkita ng personal. Ngunit nang dumating ang oras ng pagkikita ay hindi inaasahan ang sumalubong kay Christine. Sa halip na kaedad na kabataang iniisip niyang makakasama, isang 43 anyos na lalaki ang humarap. Ang saya at kilig na inaasahan, napalitan ng pagkabigla at pagkagalit. Dito na nagsimula ang pagtatalo. Habang naglalakad sila sa isang liblib na bahagi ng sitio Soong, unti-unti nang nagbabago ang tono. Ang pagtatalo ay lumala. Ang galit ni Renato ay biglang sumabog. At doon na bumigay ang lahat. Sa kanyang mga kamay, isang pares ng gunting. Walang awa niyang sinaksak si Christine. Hindi lang isa, hindi 2, kundi mahigit 30 beses. At matapos ang malupit na pananakit, nagawa pa niyang talupan ang mukha ng dalagita. Ginawa niya raw yun para hindi makilala ang katawan. At mas masakit, natutunan daw niya ang paraan mula sa mga video na kumalat noon sa social media, kabilang ang tinaguriang Momo Challenge. Isang larong kinatatakutan ng marami na sa halip na laro, ay naging inspirasyon ng isa sa pinakakarumal-dumal na krimen sa Cebu. At sa kanyang pag-amin, isang mas malinaw pero mas nakakakilabot na larawan ang lumitaw. Hindi lang simpleng pagkakakilala online ang nagtulak sa trahedyang ito, kundi isang planadong bitag na sa huli, si Christine ang naging biktima. At habang nakikinig ang buong bansa, isang bagay ang malinaw. Sa bawat salitang binitiwan ni Renato, mas lalo lamang lumalalim ang dilim sa kasong ito. Dahil ang tanong ngayon, katotohanan ba talaga ang kanyang inaamin? O isa lamang itong paraan upang ikubli ang mas malaki pang sekreto? Matapos ang pag-amin ni Renato ay mabilis na inakyat ang kaso sa korte. Nahaharap siya sa mabibigat na paratang, murder, illegal possession of firearms, at iba pang kaugnay na krimen. Ngunit heto ang nakakagulat, sa kabila ng kanyang extrajudicial confession, nang formal nang humarap siya sa hukuman, iba ang naging tugon. Not guilty. Parang isang laro ng isip.
Parang isang misteryo na muling binuksan sa harap ng publiko. Ang taong umamin, ngayon ay biglang tumatanggi. Sa puntong yon, naging mas komplikado ang kaso. Paano mo huhusgahan ang isang taong nagpakita ng pagkumpisal, pero kalaunan ay umatras? Totoo ba ang lahat ng kanyang sinabi, o isa lamang itong kathang-isip na ginamit upang lituhin ang lahat? Habang nakapiring ang katarungan sa kanyang mga salita ay mas dumami ang mga tanong kaysa sagot. Kung siya lamang ang gumawa, bakit may ilang residente ang nagsasabing may nakita silang 3 lalaki na kasama ni Christine noong huling gabi? Bakit iba-iba ang kwento ng mga saksi? At kung totoo ang lahat ng sinabi ni Renato, bakit parang may mga bahagi ng istorya na hindi tugma sa ebidensya? Ang mga tanong na ito, nanatiling nakabitin sa hangin. Lumipas ang ilang buwan, at habang nakapiit sa kulungan si Renato, dumating ang isang araw na yayanig sa lahat. May 24, 2020, sa kasagsagan ng pandemya, isang umaga ay natagpuang wala ng buhay si Renato sa loob ng kanyang selda. Ayon sa opisyal na ulat, nagpakamatay daw siya gamit ang lubid na hinabi mula sa kanyang mga damit. Tahimik, biglaan, at tila walang kasamang paliwanag. Isang mabilis at tahimik na pagtatapos para sa isang kasong halos nilamon ng kontrobersya ang buong bansa. Para sa iba ay tapos na ang kaso dahil ang sospek ay wala na. Pero para sa pamilya ni Christine, hindi iyon hustisya. Sa kanilang paningin, mas maraming tanong ang iniwan kaysa nasagot. Naniniwala silang hindi nag-iisa si Renato, na maaaring may mas malaking grupo, o mga taong nasa anino na hindi pa natutukoy hanggang sa ngayon. At dito muling sumiklab ang mas mainit na usapan sa publiko. Ang iba, sumigaw para ibalik ang death penalty. Para sa kanila, kapag ganito kalupit ang krimen, dapat ay may mas mabigat na kaparusahan. Ang iba naman, nakatuon sa mas modernong problema, ang panganib ng social media at online deception. Sa isang mundo kung saan madali lang gumawa ng peking account, madaling magtago sa likod ng mga peking pangalan, at madaling mangakit gamit ang matatamis na salita, sino nga ba ang talagang nakakausap mo online? Ang malupit na pagkamatay ni Christine ay nagsilbing isang malamig na paalala. Nasa likod ng mga profile picture, likes, at chat messages, maaaring may mga nilalang na nagkukubli. Mga tao na ang layunin ay hindi pag-ibig, kundi pagkawasak. At hanggang ngayon, nananatiling bukas ang mga tanong. Si Renato ba talaga ang nag-iisang salarin? O isa lang ba siyang piyesa ng mas malaking laro, na hanggang ngayon ay hindi pa lubos na nakikita sa liwanag? Ang sigurado lamang, ang kwento ni Christine ay hindi lang basta isang kaso ng karumal-dumal na krimen. Isa itong babala, isang kwento ng kung paanong sa panahon ng teknolohiya, minsan, ang tunay na panganib ay hindi nakikita ng ating mga mata. Nakatago lamang sa likod ng isang screen. Ang pagkawala ni Christine ay hindi lamang kwento ng isang gabi ng karahasan, ito ay anino na sumasalamin sa ating panahon, kung paanong ang teknolohiya, na dapat ay nagdudugtong ng tao, ay nagiging sandata rin ng kasamaan. Isang bulong sa dilim na nagpapaalala, ang tunay na panganib ay hindi laging nasa madidilim na eskinita, minsan, nasa kislap ng ating mga screen, nakatago sa likod ng peking pangalan. At kung hindi tayo matututo, ang kanyang kwento ay mauulit, sa ibang mukha, sa ibang pangalan, ngunit sa parehong dilim.